May kasabihan na ang pagbabago ang tanging permanente sa mundong ito. O sa English, change is the only constant. At kapag tinignan natin ang buhay, actually, nung hindi pa ako mananampalataya, parang totoo naman siya. Merong element of truth, ika nga. May mga bagay na dumarating, may mga bagay na umaalis. May mga bagay na akala natin ay mananatili, pero nagbabago rin. Pero ang tanong ay hindi lang kung may pagbabago. Ang tanong ay, saan tayo kumakapit habang nagbabago ang lahat? At sa pag-aaral natin ngayon, may pinapakitang malinaw na contrast si Pablo. May isang bagay na pansamantala at may isang bagay na permanente. Ngunit dito pumapasok yung tensyon. Kahit na ang mga mananampalataya ay dinala na sa maayos at permanenteng kalagayan, may tukso pa rin na bumalik sa mga bagay na temporal. At iyan ang nais nating maunawaan ngayong umaga habang ine-expound natin ang salita ng Diyos. At bilang review, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Galatians and nasa chapter 3 pa rin tayo. Next week, chapter 4 na. Praise God. At hindi pa rin tayo lumalayo sa primary theme ng aklat na ito, ang justification by faith alone. Last week, pinag-aralan natin ang harmony ng kautusan at pangako. Nire-enforce ni Brother Popoy kanina. Maraming salamat. Naging malinaw sa atin na walang conflict sa dalawa, kundi ipinaliwanag ni Pablo ang purpose ng kautusan. And there are three: mag-expose ng kasalanan, mag-restrain ng evil, or magpigil ng kasalanan, at number 3, ang pamantayan ng Christian living in holiness. At sa ating napag-aralan, sinabi ni Pablo sa kanila na ang purpose ng batas ay para mag-expose ng kasalanan, at least para sa context na iyon. It is to inform people of their sin, to reveal their inability to obey the law, and the law is pronouncing a universal verdict against all humankind. Tayo ay guilty. At natutunan natin na sa pamamagitan ng kautusan, makikita natin na kailangan natin ng tagapagligtas dahil tayo ay naging bilanggo nito dahil sa ating mga kasalanan. Kailangan natin ng magpapalaya sa atin. At yun ay walang iba, natutunan natin kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ating teksto ngayon, although ito ay continuation ng context ng pagpapaliwanag ni Pablo about the purpose and use of the law, gumamit ng ibang illustration si Pablo para mas lalo natin itong maunawaan, first and foremost, sa Galatian church. From prison system to nursery illustration, tagapangalaga, a tutor, trainer, or guardian. Sa Tagalog ay tagapagturo, tagapangalaga, tagadisiplina. Pero sabi sa ibang mga commentators, hindi pa rin natin accurately na-capture yung pinaka-intended na salin nung guardian, at least sa first century usage nito. According sa ating context, exclusive ang pagkakagamit ni Pablo sa term na guardian. At ginamit niya ito para sa mga mananampalataya, particularly sa Galatian church. Hindi ito loosely ginamit ni Paul as a universal application sa lahat ng tao. Therefore, tayong mga mananampalataya, before we put our faith in Christ, the law served as our guardian. But the guardianship of the law is only temporal. It is not meant to be permanent. After putting our faith in Christ, we are no longer under the guardianship of the law. And so, ang purpose natin ngayong umaga, para hindi tayo ma-confuse, teka lang, hindi na natin guardian yung law. So, uunawain natin. Maunawaan kung anong ibig sabihin ng kautusan bilang guardian, bilang tagapangalaga.
at kung bakit ito ay may hangganan lamang. That's our purpose for today's preaching. Naniniwala ako na sa tuwing binabanggit ni Pablo ang salitang kautusan sa ating pag-aaral, ito ay palaging tumutukoy sa justification by the works of the law, kontra justification by faith. Therefore, bilang readers ni Pablo, sa time natin ngayon, 21st century, talagang binabasa natin at inaaral natin ang liham ni Pablo ng merong pag-iingat. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, maaaring ma-divorce natin yung law at yung grace. And I think common sa understanding ng karamihan sa evangelical ngayon, ang idea ng under law versus under grace, na para bang may pag-aaway o conflict sa pagitan ng dalawa. Ngunit malinaw na ipinaliwanag ni Pablo na may perfect harmony ito. Isa pang maling idea. Ang salvation sa Old Covenant ay salvation by works. At ang salvation sa New Covenant ay salvation by grace through faith na. Kaya salamat, Brother Popoy, sa pagbigay ng reinforcement kanina na hindi nagbago ang plan of salvation ng Diyos. Ito ay nananatiling by grace through faith alone. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Dahil sinasabi nga naman ng ating teksto, kaya nagkakaroon ng kalituhan. Sa verse 23, sabi dito, but before faith came. So, ang understanding ay hindi by faith yung kaligtasan noon. No? So, sa hasty na pagbabasa, dahil mayroong language, particularly itong, but before faith came, so without the careful reading of the word, maaari talaga tayong mag-lead doon sa tinatawag natin na nagbabago na plano ng Diyos sa pagliligtas. Pero malinaw na hindi. Kaya ang mensahe natin ngayong umaga, ang kautusan ay naging pansamantalang tagapagbantay natin. Ngunit ang ating pakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay permanente. Kaya ang lahat ng mananampalataya ay anak ng Diyos at ganap na tagapagmana ng pangako ng walang anumang pagkakaiba. Sa Ingles, the law was our temporary guardian, but our union with Christ through faith is permanent, making all believers sons of God as full heirs of the promise without distinction. I-extract natin ang ating text ngayon sa 2 punto. For our first point, our temporary guardian. And for our second point, our permanent sonship. And I think helpful clarification lang before tayo mag-proceed doon sa core point ni Pablo is to really clarify yung term na, yung phrase na before faith came. So, the phrase before faith came is very crucial dahil hindi dinedeny ni Paul na ang mga tao sa Old Testament ay nag-exercise ng faith sa Diyos. Malinaw sa ating pag-aaral, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Malinaw sa ating pag-aaral yan. David trusted the Lord. The prophets lived by faith. What Paul is describing here is not the absence of faith, but the absence of the full revelation of Christ. In other words, Paul is speaking covenantally, making a contrast about the old covenant and the new covenant. He is describing an era before Christ's coming, death, resurrection, and public manifestation as the object of justifying faith. Faith existed, but it had not yet reached its full clarity, fullness, and final object of the substance, or final object and substance, who is Christ. Nakalimutan ko na kung sinong Puritan yung nagsabi, maybe Thomas Goodwin siguro, sabi, na sa panahon ng mga saints of old covenant, ang revelation ng Diyos patungkol kay Kristo ay malabo. Ito ay makulimlim dahil sa kapal ng ulap na nakaharang sa sumisikat na araw. Ngunit sa time ng Galatian Church, napakalinaw na ng revelation patungkol kay Kristo.
ito ay parang tanghaling tapat na may malakas na sinag ng araw. Ganon ka-clear yung revelation about kay Kristo. Ganito siya kalinaw na sinabi ni Pablo sa verse 1 ng chapter 3. It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Before your eyes. It's very clear, vivid. And during that time, Paul says, we were held in custody under the law. The law functioned like a protective custody. It restrained, it confined, and guarded God's people. At ginamit ulit ni Paul ang salitang until. The law confined God's people for a purpose until the coming faith to be revealed. At natutunan natin last week na kapag sinasabing until, this signals non-permanence, something temporal or limited to a period of time. And this leads us to our first point, our temporary guardian. Paul then explains this function more clearly sa sumunod na verse. Sa New Living Translation, nag-add ang mga translators ng phrase na, let me put it in another way. Suggesting na ang susunod na sentences ay elaboration ng previous words and sentences. And actually, kapag binasa mo yung Galatians chapter 3, itong 23 to 29, Galatians chapter 4, first few verses, may kita nyo doon si Paul, inuulit-ulit lang yung kanyang explanation, gumagamit lang siya ng ibang mga illustration. So, let me put it this way, sabi ni Paul. Therefore, the law has become our tutor unto Christ, so that we may be justified by faith. Ginamit ni Pablo ang salitang tutor, pero sa accurate na rendering, ito ay pedagog. Sa mga nagtuturo dito, makaka-relate tayo dito. Pedagog, paidagogon sa Griego, guardian sa mas accurate na term sa English. And I think ang gumamit sa translation ay yung ESV, yung guardian yung ginamit niya talaga. So ang guardian or pedagog ay isang Greco-Roman household concept. Ito ay common, legally structured family system of the Roman world, kung saan malinaw ang hierarchy, delegated authority, at temporary guardianship under a father. So at least meron tayong context kung paano ito ginamit. Hindi ito yung 21st century na usage ng guardian. Dahil ako naman ay ulila, so wala akong parent na kasama sa paglaki ko. Ang kasama ko ay mga guardians ko. So nag-start siya sa lola, hanggang sa pagdating ko dito sa Cavite, yung tito ko, and then pagdating naman ng college, ay yung kung sino na lang yung makikilala ko doon. Sila yung mga nagiging guardian ko. Yung dean namin sa school, yung dean namin sa IT department. Lahat gusto kong maging guardian. So yun ang idea. Iba ito sa 21st century usage versus the first century usage. First of all, ang pagkakaroon ng guardian ay hindi nangangahulugan na kawalan ng tunay na mga magulang. Bagkos sila ay instrument. Diba? Ako ipinanganak sa mundong ito na merong magulang. Hindi nawala ang aking mga magulang. Naulila nga lang ako, pero hindi ako nawala ng magulang. So, at least clear sa atin yun. At mas lalong hindi sila kapalit ng magulang. Sa unang dinig, mga first century hearers, lalo na sa Greco-Roman context, kapag narinig nila ang salitang pedagog, hindi teacher, instructor, rabbi, ang una nilang maiisip kundi isang household slave. Ang guardian ay karaniwang alipin ng pamilya na naka-assign sa isang batang lalaki, usually from age 6 hanggang adolescence. Hindi siya ang nagtuturo ng academics dahil mayroong dedicated teacher na tinatawag naman nating didaskalos para doon. Kung gagamitin natin ang guardianship sa 21st century context, siguro pinakamalapit dito yung kasambahay. However, yung mga kasambahay, hindi naman sila capable na
na magturo. Sa mga kasambahay ngayon, they are capable of teaching. So, ang ginagawa ng mga tumatanggap na mga kasambahay is ginagawa silang all around. Pinagtuturo na rin sila. Pero hindi yon yung usage ng guardian. Sila ay hindi pinagtuturo noong unang panahon. Ang role niya ay bantayan ang bata, ihatid at sunduin siya sa teacher, pigilan sa masasamang gawain, disiplinahin kung kinakailangan. Yan yung role ng guardian. Therefore, agad nilang mauunawaan na may authority siya, pero secondary at temporary. So, nung ginagamit ni Paul itong term na ito sa first century, gets agad ng mga hearers niya, okay, this is how the law functions sa akin. Nung hindi pa ako mananampalataya. Hindi siya affectionate father figure, hindi siya nagbibigay ng inheritance, hindi siya permanent authority. And I believe may implicit, if not explicit, na rebuke talaga si Paul sa paggamit yan ng term na guardian. Paul is implying you are acting immaturely. You are submitting yourselves to a role that was never meant to rule you forever. You are living below your status as true sons, inheritors of the promise. Nasa inyong ama na kayo na Diyos. Pero gusto nyo pang bumalik sa guardian ninyo. That's the point of Paul. And so the point of Paul sa Galatian church is this: you were never meant to remain under a guardian, but to live in the full status as sons of God, the Father. Sa verse 25, but now that faith has come, we are no longer under a guardian. Paul is clear. The role of the law as guardian has reached its intended end. Noong nanampalataya kayo kay Kristo, hindi na kayo under sa guardianship ng law. Lahat ng ito ay sinasabi ni Paul dahil sila ay nahikayat, of course, ng mga Judaizers na sumailalim sa works of the law bilang requirement ng justification by faith. And so, ang nakikita kong point ni Paul sa guardian illustration is to confront and correct their current theological immaturity. Sapagkat ang theology, ang view natin, theological view, ito yung humuhubog sa ating worship. How we worship God. Doxology. At ang doxology naman ang umaagos sa masayang pagsunod na nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay. Since na ni-reveal na ang mystery ni Christ mula sa shadow patungo sa substance, expected sa mga believers na patuloy sumampalataya sa substance at hindi na bumalik sa mga anino lamang. Nag-mature na ang revelation about kay Kristo, therefore, dapat ring mag-mature ang theology at conscience ng Galatian Church tungkol kay Kristo. The substance is here. Therefore, iwanan nyo na ang types and shadows. And therefore, the weak conscience of the Gentile believers in Galatia is simply a result of their immature understanding of the gospel. Kaya hindi nakakapagtaka na persuade sila ng mga Judaizers. Pero alam ninyo mga kapatid, yung existing problem ng Galatian church during that time still exists in our generation. And that is the problem of an immature conscience. An immature conscience. Clarification lang na hindi ito kakulangan sa pananampalataya kay Kristo, kundi konsensyang hindi pa lubos na hinuhubog ng Ebanghelyo. Hindi porket immature ang iyong conscience, therefore questionable na ang iyong salvation. Hindi po yon yung ibig sabihin. No wonder kung bakit may mga legalists talaga sa loob ng mga iglesia sa time natin ngayon. And don't get me wrong, not all immatures are legalists, but all legalists are immature
Regardless, hindi mabuti na manatili tayo sa ating immaturity. Spiritual immaturity may sometimes be understandable ng ating mga kapatid, but it must not be treated as permanent. Hindi maganda na mananatiling permanente ang ating immaturity. Imagine, nagpipreach ako dito pero ang immature ko, ang nagli-lead sa inyo, immature. Ang mga office bearers, immature. Hindi maaari. Kaya kailangan ng rebuke. And don't get me wrong, hindi ko sinasabing kasalanan na agad ang pagiging immature. In fact, on certain angles, may mga immaturities pa rin tayo na need nating ma-outgrow. Lahat tayo ay dumaraan sa proseso ng paglago. Hindi rin tayo pare-pareho ng bilis ng growth. May iba't ibang pacing ang Panginoon sa kanyang mga anak. Pero ang mahalaga ay may malinaw na eagerness tayo na lumago sa kaalaman ng Diyos. Hindi sapat ang manatili kung nasaan tayo. May tawag ang Ebanghelyo tungo sa maturity, sa paglago. Kaya ang challenge, paano natin kinocultivate ang paglago sa mas malalim na pagkakilala kay Kristo? At sasagutin ko ito sa ating mga applications para sa first point. Para sa ating application, I provided at least 3 things. And take note, hindi ito legalistic rules bagkus nakikita ko itong helpful sa ating Christian living. And if we take this for granted, our maturity may probably be at stake. Number 1, daily meditation of the Word and prayer with the Word. Ulitin ko po, daily meditation on the Word and prayer with the Word. Ito yung ating daily private reading, private prayer, at family worship. And the goal is daily. Ito ay regular at intentional exposure sa salita ng Diyos na humuhubog ng ating isip at konsensya. Ang mga ito ay humuhubog rin ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lamang sila bahagi ng mas malalim na communion, kundi sila ay basic at foundational sa Kristiyanong pamumuhay. So isinama ko dito yung prayer with the Word. Pag tayo ay mananalangin, it must be consistent with the Word. Dahil alam natin, we are aware na ang daming panalangin ngayon na name it, claim it, na hindi consistent sa Word. So ang prayer natin, it must be guided with the Word. So second, equipping ourselves by reading sound theological books. Hindi para mas maging advanced at magaling sa iyong kapatid, kundi para mas lumalim ang ating pagkaunawa kay Kristo. There's so many books available. And also to assist our brothers. Dahil hindi nga pare-pareho yung ating paglago, yung kaalaman ni kapatid ay masishare niya sa kanyang kapwa, mananampalataya. Ma-assist natin ang bawat isa. That's the purpose of really studying. At pangatlo, makipag-iron sharpens iron sa kapwa mananampalataya. Ang paglago ay hindi solitary and individualistic. Ginagamit ng Diyos ang mga kapatiran para iwasto, patatagin at palalimin ang ating pananampalataya. Dito naman papasok ang ating mga informal fellowships. Mga kapatid, these are not extraordinary means. These are regular means para mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya at matrain palalo ang ating mga conscience. Brothers, let us train our conscience. At habang tayo ay patuloy na lumalago, dahan-dahan, minsan hindi na natin namamalayan, darating ang panahon na kapag binabalikan na natin yung dating sarili natin, wala tayong ibang masasabi kundi salamat Panginoon sapagkat totoo at tapat ang inyong salita. By the grace of God, I have outgrown that particular immature conscience. Experience nyo na ba yun na nag-reflect kayo, nagmumuni-muni kayo sa gabi before kayo matulog? Oo nga no.
Last year, ganito pa ako. Salamat, Lord. Wala kang ibang bibigyan ng pagbalik ng papuri at pasasalamat, kundi ang Panginoon lamang. Thank you, Lord, na-outgrow ko ito. Itong underthink. Kasi common yung salitang overthink, no? Pero it's underthink. You miss to think biblically. Kaya underthink. Hindi siya overthink. You miss to think biblically. Nag-miss yung mark. And so para sa ating second point, our permanent sonship, our union with Christ. Having shown that the law's guardianship was temporary, Paul now explains our change of status. Sa verse 26, for you are all sons of God through faith in Jesus Christ. Binigyan na tayo ng rason ni Pablo kung bakit ang mga mananampalataya ay hindi na under ng guardian ng law. Because the moment we place our faith in Christ, we become sons of God. Paul then explains how this sonship is established. Sa verse 27, for all of you who were baptized into Christ, having clothed yourselves with Christ. Take note that hindi pinupunto ni Pablo dito yung mere act of water baptism. Pero ang ganda ng passage na ito. Ang tinutukoy ni Pablo ay yung kung ano yung sinisignify ng water baptism. Ito ay ang ating union kay Kristo. And notice the language, you are baptized into. Hindi ako grammarian, konti lang. Pero notice the language, you are baptized into. Gaya ng picture bilang Baptist, gaya ng picture ng ating water baptism, na fully tayo ay inilulubog. Sabi ni Pastor Eddie, nilulubogize. Inilulubog, ini-immerse to the point na lahat ng parte ng ating katawan ay basa ng tubig. Ganon rin ang ating union kay Kristo. Tayo ay inilubog kay Kristo. Walang parte sa ating buhay na hindi immersed kay Kristo. And being immersed into Christ is described by Paul as putting on Christ like clothing that now defines our identity and standing. And so to be baptized into Christ is to be united with Him. Wala nang iba. And to be clothed with Christ is to share in His righteousness, status, and identity before God. Status as sons of God. When we were united in Adam, the legal pronouncement to us was guilty. But after being united in Christ, the legal pronouncement to us is righteous. This is why sonship is permanent, because it is not grounded in our obedience. It is grounded in our union with Christ, in the obedience of our Lord Jesus Christ. And because of this union with Christ, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. At hindi po ito defense ng women eldership, ha? Yung there is no male or female, therefore wala nang distinction sa authority. Once finlaten na natin yon, we become feminists. Na wala nang distinction yung male and female sa authority, sa household, sa church, sa government, so on and so forth. Ang tinutukoy dito is yung our union with Christ. Inilagay tayong lahat sa equal footing. We are all immersed in Christ. We are all sons of God. Wala nang special na race.
na mag-a-identify na sila yung piniling nation. Because lahat ng nanampalataya kay Kristo, we are all sons of God. Paul is declaring that these distinctions no longer determine access to God's promise. In Christ, no group has greater standing, privilege, or inheritance than another. And finally, Paul concludes with inheritance language. And if you belong to Christ, then you are Abraham's seed, heirs according to promise, tagapagmana ng pangako. This is the climax of Paul's argument. To belong to Christ is to belong to Abraham's seed, not by ethnicity or law-keeping, but by our union with Christ. Because our union with Christ is the ground of our sonship. There's no other way, mga kapatid. The ground of our sonship is our union with Christ. And if we are Abraham's seed, then we are heirs according to promise. The sonship grants full inheritance. Ang mga guardians, hindi nila kayang magbigay ng inheritance. Pero ang ating Ama sa langit, kaya niyang magbigay ng inheritance. Equal standing and secure identity before Him. Pero mga kapatid, I believe na hindi lamang naisipaunawa ni Pablo ito sa theological level, kundi maging sa relational aspect. Because of our union with Christ, our standing before God is as secure and as intimate as Christ Himself. Yung dating puot ng Diyos sa atin, naging pag-ibig. Yung dating hatol sa kasalanan, naging pagtanggap at kapatawaran. Yung dating malayo, naging napakalapit. Yung dating takot sa kamatayan, naging katiyakan ng buhay. Yung dating pagkakasala, naging katuwiran. Yung dating marumi, naging malinis. Yung dating alipin ng kasalanan, naging malaya. Mga kapatid, nabanggit ko kanina sa first point, application, ang at least 3 bagay na makakatulong sa ating paglago. Daily meditation of the Word, prayer of the Word, equipping, and iron sharpens iron. I believe that if we are truly immersed into Christ, the natural direction of our lives will be an immersion in the means that draw us closer to Christ. The meditation of the Word and prayer, shaped by the Word, equipping ourselves through sound teaching, and walking closely with our brothers and sisters so that we may grow together. Walk with them, preaching the gospel together with them, defending the Christian faith together, and praying and learning side by side as brothers and sisters in Christ. Because at the end of the day, spiritual immaturity may be a part of our Christian journey, but it is meant to be temporary. Kailangan talaga nating lumago. Kailangan nating mag-mature. And so we move forward with confidence, knowing that the Holy Spirit will continue to sustain us and help us outgrow our immaturities. Pero one step at a time. Maging patient ka rin sa pag-outgrow ng inyong mga immaturities. Do not be frustrated. I know. Sometimes we get very, very frustrated. Hanggang ngayon may mga hindi pa tayo na-outgrow. But God's grace is always sufficient. Believe that. I believe kasama sa ating paglago ang patuloy na pag-mortify ng ating mga remaining sins. Gaya ni Pablo na itinatama ang kanyang mga kapatid sa Galatian Church, I believe there are people who still refuse the loving correction of Paul, at least during sa kanilang time.
And so this morning, nais ko ding immortify ang sin of pride generally, but particularly sa sin of refusing correction. Yung ayaw magpa-correct. Whether the correction addresses a theological error or moral sin. Mga kapatid, konting question lang. Gaano tayo ka-open sa correction? And I think you will agree with me na every time na may ina-address sa atin na concern, ang mga kapatid natin o kung sino man, may mga natural reflexes pa rin tayong maging defensive. May mga natural reflexes pa rin tayong mag-justify ng ating maling ginagawa. Kasi si ganito. Or kung aamin man tayo na nagkamali tayo, mayroon tayong element of blame shifting. But of course, lahat tayo nais mawala ang tinik na ito sa ating mga puso. Bilang Christians, no one would wish na manatili itong mga tinik na ito. Mga kapatid, warning sa atin ito. Kapag hindi natin minomortify ang kasalanang ito, yung refusing correction, unti-unti nating dahan-dahan, unti-unti nating may experience na tumitigas na yung ating puso. And this will sear our conscience if we are not mindful sa bagay na ito. Tawag natin doon, epistemologically self-conscious. Conscious tayo kung kailan tayo nagiging defensive, kailan tayo gina-justify natin yung ating mga kasalanan. Dapat conscious talaga tayo doon. Dahil kung mawawala ang consciousness natin sa mga bagay na iyon, unti-unti, magugulat ka na lang. Seared na, matigas na yung iyong puso. At kapag nangyayari ito, nag-escalate na ito, nagmamanifest na ito into actions. Dati nasa isip mo lang siya, pero nagmamanifest na siya into actions. Kapag may inilalapit na concern si kapatid, ang ginagawa, ang nangyayari sa iyo is nagagalit ka na o naiinis ka na sa kanya. So, maging warning sa atin itong kasalanan na ito. Instead, na i-train natin ang ating mga consciences to be mature enough by being open to correction, pinipigilan nito ang ating maturity because we refuse to listen to the correction of our brothers. Mga kapatid, refusal to correction is not a sign of strength. Na, hindi, kaya ko. Kaya kong ituwid yung sarili ko. Hindi ko kailangan ng iba. That's not a sign of strength, but a vivid picture of your immaturity. Kung tayo ay magkakapatid sa iisang Ama, nating Diyos, matututo tayong magtiwala sa mabuting intensyon ng Ama na ginagamit niyang isa't isa upang itama, hubugin, at palaguin tayo. Bakit hindi ko tatanggapin ang correction ng aking kapatid? Iisa kami ng Ama. Kaya ang gospel cure natin dyan sa kasalanan na yan is the proper understanding of the Father's love to their children, to His children. Bilang earthly father, sa aking mga anak, alam kong may hangganan ang kaya kong ibigay sa kanila in terms of supervision, guidance, teaching, love, care, and discipline. Lahat yun ay limited. Ginagawa ko ang aking makakaya, pero alam ko na kailanman hindi ito sasapat. At alam kong hindi ko sila makakayang mahalin ng perpekto. May mga araw na magkukulang ako ng pag-ibig sa kanila at ng pasensya sa kanila. May mga sandaling nauuna yung aking emotion kaysa sa karunungan. Kapag nagkakasala sila at ilalapat ko na ang disiplina, alam kong hindi rin perpekto ang aking pagtatama. Ito ay may bahid pa rin ng aking remaining sins. Pero mga kapatid, dito tayo humihinto, nag-step back, at humihinga ng malalim dahil hindi ganito ang ating Ama na nasa langit. Ang pag-ibig ng ating Ama ay perpekto. Walang impatience, walang selfishness. At kahit pangalanan pa natin ang lahat ng biyayang natanggap natin,
walang hihigit sa kanyang regalo nang binigay niya ang kanyang sariling anak para sa ating kaligtasan. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. The verse is very familiar, but when we understand the nature of our sonship by virtue of our union with Christ, the John 3:16 verse is the sweetest verse sa Bible. Ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang mga earthly fathers ay maaaring mapagod, maaaring tumigil, magmahal, maaaring magkulang o tuluyan tayong iwanan at maulila. Mga kamag-anak, kapatid at kaibigan, maaari tayong itakwil. Lahat ng tao sa mundo may disown us. Pero ang pag-ibig ng Diyos Ama ay hindi magmamaliw. Dahil ang pag-ibig niya sa atin ay eternal na pag-ibig in bondage sa kanyang anak. At hindi niya kailanman babawiin ito. Kung may ama mang hindi ka bibitawan kahit sa pinakamadilim mong sandali, iyon ay ang ama na nagbigay ng kanyang anak para sa iyo at sa akin. Kaya kung alam mong may ama kang nasa langit na perpekto ang pag-ibig at intensyon sa iyo, bakit ka magiging defensive o lalaban sa koreksyon na nagmumula sa iyong kapatid? Tandaan natin, mga kapatid, ang genuine love ng kapatiran ay reflection ng pag-ibig ni Kristo mismo sa atin. At kung tinatanggap natin ang pag-ibig ni Kristo, tinatanggap din natin ang mga paraan na paggamit niya upang tayo ay hubugin, i-sharpen, mag-mature o palaguin. Ngunit para sa mga wala pa kay Kristo, common and typical sa mga evangelical churches ang bitawan loosely ang salitang God the Father loves you. God loves you tuwing sila ay nag-i-evangelize. Mga kaibigan, sa mga nanonood din sa atin online, kung ikaw ay alipin pa sa iyong kasalanan, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, naglalangoy ka sa kalaswaan in thoughts and in deeds, sorry, pero hindi gospel cure ang God loves you para sa iyo. In fact, that's the worst message you will ever hear sa isang evangelist. Sa iyang kasinungalingan at inconsistent sa iyo. Ang God loves you ay para sa mga anak ng Diyos. Pero kaaway mo ang Diyos. Si Kristo na mismo ang may sabi sa mga taong alipin ng kanilang mga kasalanan. You are of your father the devil. Kayo ay mga anak ng kapuotan. Kayo ay nasa ilalim ng kapuotan ng Diyos. Children of wrath. Yan ang nararapat ninyong marinig. Pero kung naririnig mo ang mensahe ngayon at panawagan sa iyo, nagkaroon ka na ng pagnanais na talagang marinig at maramdaman ang salitang, mahal ako ng Diyos, magsisi ka sa iyong kasalanan. Talikuran mo ang mga ito at mangakong huwag nang balikan pa. Makipagbati ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala mo kay Kristo na nagbuwis ng kanyang buhay, dahil ang sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Gawin mo ito, kaibigan. Pero nais ko lang din magbigay ng babala sa mga kontento na walang local church, dahil convinced sila na meron silang relasyon sa Diyos. Huwag kang papakasiguro, kaibigan, sapagkat may warning ang scriptures doon sa mga taong nagpo-profess rin ng pananampalataya kay Kristo, ngunit wala talaga silang totoong relasyon kay Kristo. Sabi sa Matthew 7:21-23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day,
Many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I love you. Sabi ni Christ, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Therefore, don't assume na nasa mabuting kalagayan ka dahil tumatawag ka rin sa pangalan ng Diyos. Ang panawagan ko sa iyo, maging part ka ng local church. Ang local church ang magno-nourish sa iyong kaluluwa upang mas lalo mong makilala ang Diyos. Para naman sa ating application, nais kong kausapin din ang mga kapatid nating under discipline. Wag nawa kayong mapanghinaan sapagkat sabi sa Proverbs 3:11-12, for the Lord reproves him whom He loves, as a father, the Son in him He delights. Kung wala nang pakialam ang Diyos sa iyo, the Reformed Baptist Church of Malabon na mismo ang magtatakwil sa iyo at hindi ka na hahayaang ma-restore. Hindi ka na didisiplinahin, hahayaan ka na lang sa iyong kasalanan. Pero dahil mahal ka ng ating Amang nasa langit, at titikman mo ang bittersweet na disiplina. Bitter sapagkat barred ka sa ilang mga benefits, pero sweet dahil nararamdaman mo ang pagmamahal at yakap ni Kristo sa pamamagitan ng mga kapatiran. Para naman sa ating hamon, I will intentionally speak to the parents at magiging future parents at also sa nais na mag-adopt legally ng children. Mga kapatid, hindi aksidente na anak natin ang mga anak natin ngayon. Hindi aksidente na anak ko si Jiraya, si Dandan. Hindi aksidente na anak ni Darren si Noah. Hindi aksidente na anak ni Steven, si Leila, Yona. Sa madaling salita, hindi aksidente, walang aksidente na naging anak natin sila. Marahil narinig nyo na ang salitang, hindi porket Christian ang parent, therefore with certainty, magiging Christian din ang anak. Sa madaling salita, walang certainty na magiging Christian ang anak just because Christian ang parent. And yes, totoo yun. Pero tignan din natin sa opposite side. Dahil meron ding mga hindi Christian ang parent, pero naging Christian ang anak. Sa madaling salita, wala ring certainty na mananatiling unbeliever ang isang anak just because unbeliever ang parent. Pero lahat ng ito ay sakop under ng divine providence ng Diyos. Now, the challenge to the parents, what shall we do? Anong response natin sa gospel? Maging neutral, if not lower the expectation sa kapangyarihan ng gospel sa mga anak natin? Magfa-family worship ako while at the same time have a low expectation sa effect ng kapangyarihan ng gospel sa aking mga anak? Or tsaka na lang tayo magkakaroon ng higher expectation and full confidence sa gospel kapag automatic na ang kaligtasan ng ating mga anak? Christian parents, saan naka-anchor ang ating expectation and confidence? Sa uncertainty na nagpuproduce ng doubts and pessimism? Or sa gospel, power unto salvation na nagpuproduce ng Christ-centered optimism? But you know what? I believe, ibinigay sa atin ng Diyos ang ating mga anak para sa kaligtasan. I believe na kaya anak ko si Jiraya, anak ko si Dandan providentially, dahil ililigtas sila ng Diyos. And I am certain of this. Brother Jordan, how can you be so certain? I'm sorry. My faith in the power of the gospel refuses to lower my expectation. I would rather be wrong in my expectation than lowering it. Because my certainty lies not on my parenting alone,
but in the power of the gospel that saves and will continue to save my children. I am confident that even if I die today, magpapatuloy ang kanilang pananampalataya because my Father in heaven will not fail. What He began, He is able to finish it. Let me ask you some probing questions para mas lalo nating pabigatin yung case na yun. Is it possible for you to pray for your sanctification and expect the Holy Spirit to fail in sanctifying you? Is it possible? Or is it possible to mortify sin and yet expect to be defeated by the very sins we have been putting to death? Is it possible to cultivate the fruit of the Spirit and still expect to become more and more immature as time goes by? It doesn't make sense, right? In the same way, is it possible for me to preach the gospel to my children and expect the gospel not to bear fruit? Consider this argument, Christ-centered argument, na tinatawag nating lesser to greater. If tayo na galing sa unbelieving parent ay inaresto pa rin ng Diyos, take note, wala tayong family worship. Hindi tayo tinuruan mag-daily devotion and prayer, and yet here we are, worshiping God. How much more itong mga anak natin mismo na ini-immerse natin sa word and prayer through our daily family worship. There is no accident sa perspective ng Diyos. So parents, I am challenging your confidence sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Naniniwala ba kayo na ililigtas rin ang mga kaapu-apuhan ninyong mga susunod na generation? If yes, then ngayon pa lamang, sipagan na natin. Let us immerse our children sa salita ng Diyos dahil sila ang magdadala nito sa susunod na henerasyon hanggang sa kaapu-apuhan natin. Naniniwala ako na kung lahat ng Christian ay may ganitong motivation, hindi magtatagal mararating natin ang tinatawag nating Christianized world. Because I believe that an individual's perseverance is as certain as the Christianized world. Yes, God's work in providence, but He does work. But He does not work apart from the means. He sovereignly uses them for the salvation of His people. And parents, you are God's means for the salvation of your children. Hindi kayo ang nagliligtas sa inyong mga anak, pero be faithful because the gospel is the power of God unto salvation. God will save through the gospel. Believe it because Christ already prayed that the will of the Father in heaven will be done on earth.